Okay, magandang araw. Pag-usapan po natin yung rack and pinion kasi ito yung mga issue madalas na lagotok, langit-ngit, pag lumiliko o kalampag. Ayan, pinakakalas ko na to kasi ito hindi na kayang i-repair. So nagpalit na yung may-ari ng ng panibago, original. So para may idea lang po kayo. So ito po yung rack and pinion. Yung rack and pinion po, tatlong klase ito. Ito yung EPS o yung tinatawag na electronic power steering motor. Tapos yung fluid type. Tapos yung manual o kaya power steering kung tawagin. So itong sample natin na to is yung EPS o electronic power steering motor. Pero same lang siya ng sa manual. Parang kamukha lang. Ang pinagkaiba lang sa fluid is yung may mga hose pa siya. May mga tubo pa dyan para daanan ng fluid. Tapos may mga oil seal. Ito, ang oil seal nito isa na lang. So isa-isayin natin. Ito po yung housing niya. Yan. Tapos ito naman yung steering rack niya. Ito. Yan. Yan. Ito po nakapasok to dyan sa loob. Yan. Tapos, ito naman yung pinion niya o kaya ito yung tinatawag na pinion. Kaya rack and pinion po ito kasi ito pinion gear ang tawag dito. Tapos ito yung steering rack. So kombinasyon sila. So rack and pinion pero yung iba ang tawag dito gearbox assembly. So mas ako kasi ginagamit ko na yung mas common o mas madaling maintindihan. So kaya rack and pinion. So ito yan. Imagine niyo na lang po nakasalpak to dito sa loob. Okay? Yan. Tapos, ito naman, papasok naman siya dito. Siya naman yan, pag inikot nyo yung manubela nyo, gumaganyan-ganyan yan, umiikot, ito naman, lalaro naman siya. Kumakapit naman yan dyan. Siyang dahilan, kaya nakakaliko kayo. Gumaganon-ganon lang yan. So, itatanong ninyo, itong iba, walang thread. So, hanggang dito lang po kasi yan. Yan, dyan lang yan, dulo-dulo. Dyan na lang naglalaro yan. Okay? So, ito pang ibang parte niya, oil seal. Siyempre, para hindi pasukan ng tubig. Yan, dyan nasa ibabaw. Tapos, ito, steering guide. O, steering rack guide. Ito naman, dito naman yan. Dito naman siya sa may adjuster. Nakapasok naman yan dyan. Siya naman yung mayakap. Papunta dyan. Yan, ganyan. Paloob. Tapos, may spring yan. Ito. Yan. Tapos, ito ngayon yung thread niya o yung lock niya. Di thread. Yung iba, may mga lock pa dyan na malalaki. So, depende sa sakyan. Tapos, syempre, may bushing yan dito. Sa loob. Yan, dyan po nakalagay. Nakasalpak naman yan dyan. Siya yung nag-cause ng lagotok. So, kaya minsan, ito, marami nagtataka. Ito yung bushing, yung sira, may kalog. Pero, ito po kasi yung left side natin. Ito yung manubela. Left side natin to nakatutok. So, ito naman, sa right side. Pero, ang tunog niya is nasa left side. Pagka kumalog yung bushing. Ito po kasi kadalasan ng sira yan. Ito yung bushing na to. Ngayon, kumakalog yan, itong left side. Kasi kung mapapansin ninyo, ito lang yan. Guide lang. Rack guide lang. Ito, nakayakap sa kanya. So, yun lang yung Tapos, maliban doon, wala siyang bushing, walang rubber o anuman. Purong bakal na siya. So, dito yan naririnig. So, kakalog yan dito. Bushing. Right side. Dito impact niyan. Yan. Okay? So, ang mararamdaman po ninyo dyan, panaluluba kayo, is lagotok. Tapos, minsan, langit-ngit, pag lumiliko. Minsan, kalampag, pag malakas na. Tapos, may issue rin po ito na pag nagta-turn kayo, lumalagotok ng isang tok. Tapos mawawala na. So, yun. Ito naman yung mga parts na napapalitan. Okay? Ito pong dulo na to. Meron pang bearing yan doon. Hindi kasi kaya nang abutin ng camera natin. Ando doon sa dulo. Parang needle bearing. Hindi yan. Siya na pag sinalpak natin siya nag-guide doon. So ito yung mga napapalitan sa kanya, ito napapalitan to bearing. Kaya lang ito pinuputol na kasi kung mapapansin natin, naka-fix to. Yan.
Pero kami, napapalitan namin yan. Ginagawa namin diskarte yan. Kasi wala po kayong mabibili nito na ito lang. So, assembly lagi yan. So, anumang pyesa na masira dyan, bawa ito, o kaya yung bearing doon, palit ng buo. O kaya ito, palit ng buo. So, ito lang yung na-re-repair, yung bushing lang. Sa madaling sabi, pag nagkaroon po ng problema, halimbawa, itong ano na to, palit na agad ng buo yan. So ngayon, matatanong ninyo kung nare-repair yan. Marami na po sumubok dito kasi untog ng untog, ito, kalubak ng lubak, ganun ng ganun, napupudpud po ito. Yan, yung mga ngipin-ngipin na yan. So marami na pong tangkang machine shop yan dito. Tsaka marami nang pumupunta sa amin na ito na napamasin shop na kasi tumatangos din yan, tapos bibuild up nila, hindi na perfect. So nagkakaroon ng kanto pag lumiko yung manubela, para may matigas na portion tapos may malambot, so hindi na suwabe, wala nakaka-perfect. Anyway, paki-comment nyo na lang po kung merong kayong kilala na nakaka-perfect nito. Sa ngayon po kasi wala pa akong na-encounter, so kaya madalas suggestion, palit ng buo. So ito rin same lang yan. Tapos yung bearing doon, nasira yung guide nito, hindi na napapalitan niya. Pero ito, napapalitan na to. Nagkukos din po ng lagotok to, yung bearing na yan. Kahit maayos na yung bushing natin, pagka ito may kalog, up and down, magkukos din ng lagotok. So ito pa, yan, ito yung mga hindi napapalitan, steering rack. Pero may ibang sasakyan may nakakabili ng ganito. Kasi kung mapapansin nyo, tanso yan. Ngayon syempre, nandyan yan, kakaliko mo ng kakaliko, parang gumaganyan yan. Ito steady lang. Imagine nyo na lang po natin na ito gumagalaw. So steady to, gumaganyan, gumagasgas ng gumagasgas. So ang tendency, napupudpod yung tanso dito. Yan. So ito hindi rin napapalitan to. Okay, comment nyo na rin po kung may nagpapalit nito para makatulong tayo sa iba. Yan, steering rack. So yan. Ito lagi, yung ibang sasakyan, walang available na bushing nito. Pero ito lang talaga yung madalas na nasisira, itong bushing na to. So nangyayari na uuwi sa palit ng buo kasi pag ito napabayaan po natin o malala na yung sitwasyon, kagaya niya, napudpud na yung mga granahe na yan, pipilitan magpalit ng buo, lalong-lalo na yung bearing doon. Kasi tulay-tulay po yan eh. Example, masira lang yung rack end natin. Ito yung rack end niya, nakakabit dyan. Ito naman, nakakabit dyan. Tapos yung tie rod. Yung impact niyan, tulay-tulay po yan. Sama-sama yan. Lalo na pagka may kalugto. So, lagi po ninyong ipacheck yung under chassis natin. No? Once na may kalug na po yan, pa-repair nyo na hanggat kaya pang i-repair. Kasi pag tumagal ng tumagal, doon na nauuwi sa hindi na kayang i-repair. So, mas mabigat po kasi yun sa yung repair compare doon mas mabigat yung assembly na papalit kayo compare doon sa i-repair kung kaya pang i-repair. Pero sa kasamang palad, meron pong mga kaso nito na hindi na talaga kayang i-repair, kaya mapipilitan na ng palit na buo. So mare-repair man yan, may lagotok pa rin, may matitira, so, hindi na swabe. So yun, steering rack po o rack and pinion or gearbox. So ayan, nagkukos po ng lagotok yan, langit-ngit, pag turn, lagotok, pagliko. So ayan, mahalagang pa-check nyo po na kasi isa po ito sa mga mabibigat na gastusin, yung rack and pinion assembly. Okay? Yun lang, rack and pinion po.